verse 57. Now when evening had come, there came a rich man from Arimathea named Joseph, who himself had also become a disciple of Jesus. This man went to Pilate and asked for the body of Jesus. Then Pilate commanded the body to be given to him. When Joseph had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth and laid it in his new tomb, which he had hewn out of the rock. And he rolled a large stone against the door of the tomb and departed. And Mary Magdalene was there, and the other Mary sitting opposite the tomb. On the next day, which followed the day of preparation, the chief priests and Pharisee gathered together to Pilate, and saying, Sir, we remember while he was still alive how that deceiver said, After 3 days I will rise. Therefore, command that the tomb be made secure until the third day, lest his disciple come by night and steal him away and say to the people, He has risen from the dead. So the last deception will be worse than the first. Pilate said to them, You have a guard, go your way, make it secure as you know how. So they went and made the tomb secure, sealing that stone and setting the guard. So dito makikita natin na mayroon pang kailangan tiyakin ang ating tagapagligtas ang kanyang gawain na katubusan. Na ang kanyang katawan ay kailangan ilagay at sa libingan at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa karunungan ng Diyos, alam niya ang pagtututol ng mga di mananampalataya na sasabihin nila, at kahit sa ating panahon, namatay ba talaga si Jesus? Nabuhay ba talaga siya? May pandaraya ba nangyari sa kaganapan? Pinahintulutan ng Diyos na ang kamatayan at libing ni Jesus ay malaman. Sa hiling ng punong pare at mga pariseyo, pumayag si Pilato na bantayan ang libingan ni Jesus ng mga sundalo. Ang Diyos ay may kapangyarihan, baliktarin ang masasamang intensyon ng tao upang magbunga ng kabutihan. Kahit ang kalaban ni Jesus pinagtibay ang libingan ng malaking bato at naglagay ng bantay, pero hindi ito napigilan at ang pagkabuhay niya muli tagumpay laban sa kasalanan. Ang pag-uusig at pagpatay kay Stephen nagresulta sa pagkalat ng mga unang Kristiyano. Sabi nga sa Acts chapter 8 verse 4, ang mga nagwatak-watak ay naglakbay na ipinangaral ang salita. Kahit si Pablo ay nakulong, nabigyan siya ng oras para isulat ang maraming salita ng Diyos at nababasa natin at ng buong mundo. Nabubuhay tayo sa mundo na ang lahat ng bagay ay itinalaga ng Diyos na siya gumawa sa ikakabubuti ng umiibig sa Kanya. Panghuli, walang libingan makakapigil sa pagbangon natin. Sabi nga ni Jesus sa John 14 verse 19, Because I live, you will live also. Purihin ng Diyos sa kabutihan niya sa atin, sa pag-asa na binigay niya.